Naimbag nga aldaw tayo amin kakabsat ket daytoy nga aldaw mapan kami kini lola kini mama kini along di palengke tamapan kami gumatang iti cake ken flower para kini lolo Bari tagamin birthday na tatang nga aldaw February 28. Sinabihan ko nga si lola kakabsat na wag nang magluto ng napakaraming handa dahil unang-una sa lahat hindi kaya ng kanyang bulsa, kaya sabi ko sa kanya bumili na lang tayo ng cake at flower para kay lolo, yun ay sapat na. At inuna nga namin pumunta dito sa may bakery malapit dito sa may palengke. Ito nga namin naisipang bumili ng cake kakabsat dahil bukod sa masarap na, medyo malalaki pa. So guys, hindi nga ito Goldilocks at hindi rin to Red Ribbon at mas lalong hindi siya baker's present. Pero tingnan nyo naman, ang daming pagpipilian at makikita nyo, napakaganda ang mga design. Una na nga akong bumaba dahil excited na akong makita kung anong dapat naming bibilhin para kay lolo. Pero parang napapansin ko, mas marami yung pambabae kaysa sa panglalaki. Kaya sabi ko, lola, ikaw nang bahalang mamili. Kaya pagkababa niya kakabsat ay nakapili na siya agad ng cake para kay lolo. At ako naman ay sinulat ko na kung ano yung ilalagay sa my cake niya. Medyo natagalan nga ako kakabsat dahil iniisip ko kung ilang taon na si lolo. Nung sinabi nga ni mama kakabsat na 75 years old na si lolo, nilabas ko yung cellphone ko at kwinenta ko para sure. Dahil nga 1950 siya pinanganak, totoo na 75 years old na siya. At matapos ko nang isulat ay sinundan ko si lola. Namimili siya ng mga flowers para kay lolo pero wala siyang nakita dahil out of stock sila sa mga roses. At ito naman si mama, bumili na naman siya ng fried chicken niya at papili-pili pa rin siya sa may bakery na meron na nga siyang fried chicken. Banggit niya tuloy yung binili ko sa kanyang sliced bread na nawala sa kwarto niya dahil hindi ko alam kung tao o aso ang nagtakbo noon. At dahil nga pinakita niya ito sa may seller ay binalik nung seller kasi sabi niya luma na daw iyon kaya hindi na niya binili. Nayaran na nga namin yung cake ng 500 pesos laang. Pagkatapos nga noon ay umalis na kami dahil sa susunod naming destinasyon ay doon sa may flowery shop. Excited nga ako kakabsat sa may flowery shop dahil makakakita na naman ako ng napaka-fresh na mga bulaklak galing sa Baguio. And kakabsat, as you can see, nahihirapan akong sumakay sa aming Mercedes-Benz na kulong-kulong. Dahil itong driver, walang pakialam kung may upuan pa ba ako sa likod niya o wala na. So ayan, pagkaandar nga ng kulong-kulong, nakakita na naman si lola ng mais dito sa gilid ng kalsada. Bumaba na naman ako kakabsat para bumili ng 2 repet daw ng mais dahil gutom na daw si lola, tanghali na wala pa siyang kain manipod tatay umaga. Kaya namili ako ng 3 repet na dahil isang repet is 50 na at meron na siyang 8 pieces, 7 pieces yung malalaki. Meron ding 5 pieces pero pinili ko yung 8 pieces para mas makawaras. Nga rin kakabsat ay matakaw din ako sa mais. Sinabi ko sa nagtitinda kung may reseko din kaya binigyan ako ng 3 peraso. Yan, natapos na akong bumili. Aakyat na naman ako sa may Mercedes-Benz para naman makaalis na kami dahil gutom na rin ako. Siyempre, kakain ako habang umaandar ang aming kulong-kulong. Kakabsat, dumaan nga kami dito sa may Rosel dahil mas mauna itong Rosel kaysa dun sa flowery shop. Dahil dito, bibili na kami dito ng chips para kay lolo. Favorite niya itong piatos kaya piatos yung binili ko. Dahil nga natakam ako sa piatos ni lolo kakabsat ay pumili rin kami ng para sa aming 4. Ang binili ko ay 4 na Nova. Lungkot naman kung si lolo lang mag-isang kakain kaya sabi ko sasaluan namin siya. Siyempre hindi namin kakalimutan yung favorite drinks ni lolo. Alam niyo kung ano yon? Coke, pinaparis niya palagi sa kanyang emperador. Siyempre, dahil ipaparis din namin sa Nova namin, bumili na ako ng 1.5 at yung para kay lolo na maliit. Siyempre, sa kahera na ako bibili ng favorite usok ni lolo. Alam niyo kung ano yan? Marlboro Lights. So, natapos ko na nga itong bayaran kakabsat. Ayun, nandito na nga kami sa may flowery shop ni ating ganda. Pero dahil wala na tayong oras dahil within the day na yung birthday ni lolo, syempre pinagawa ko na sa kanya. Tinanong ko pa kakabsat kung magkano yung isang roses. Sabi niya 80 pesos. My God, ang mahal. Wala tayong magagawa kakabsat dahil yun ang gusto ni lola. Rose daw, Rose. Dahil ang pangalan niya Rosalinda. Para sa akin
kakabsat, mas maka-minus ka kung ipapa-arrange mo na yung flowers mo. Kaysa naman bibili ka tapos magpapagod ka pang mag-arrange ng flowers na binili mo. So dito kasi kung makikita mo na maganda na yung flowering arrangement niya, edi magpagawa ka na lang kaysa naman ikaw pa yung gagawa. Within the day, mas lalo na kapag nagdardaras ka nga mapanagitulot ti flower. Tapos dajikan to palang agor ornos. Edi napaka-hassle, di ba? O ito, pag uwi mo, okay na. Mag-antay ka lang ng ilang minuto, okay na. Ayan, ang ganda-ganda. Ayan, salamat nga pala kay ate na nag-arrange ng ating flower. Parang ibibigay natin, parang Valentine's Day yung flower arrangement niya. Parang hindi ibibigay sa isang patay, no? O, tingnan mo naman, ang ganda-ganda ng rose niya. Si Lola, tuwang-tuwa. Alam mo naman, hindi iiyak mamaya pag kinantahan ng happy birthday yung asawa niya. Ayan, malapit na tayo. Ay, dito na pala. Ayan, so nag-stop na kami dito sa may mas malapit na daanan papunta dun sa kanyang pansyon. Siyempre, ako ang magbubuhat nitong cake. Lang isa, kala mo yung magdadalo sa sa bowl, charot. So sabi po niya, sabi ni Along, mamaya pagkaalis daw namin, babalikan niya yung flower kasi may balak siyang ibigay sa girlfriend niya, charot. Guys, bago nga kami lumapit sa may pansyon ni Lolo, sinabi ko kay Along, ibigay niya yung flower kay Lola para siya ang maglagay sa ibabaw nito. Hindi ko alam yung reaction ni Lola, guys. Parang masaya siya na malungkot. Hindi mo alam kung ano yung magiging reaction niya mamaya pag kinantahan na naman natin si Lolo. Alam ko iiyak na naman to Napakababaw ng luha ni Lola So ayan, ilalapag na niya. Hindi niya alam kung paano ilapag, kung patayo ba o pahiga. Ayan, para makita yung ganda. Para kantahan natin siya. So, pagkalapag niya, hindi lang nyo narinig, binati po niya yung asawa niya ng happy birthday, darling. So, sa kanilang mag-asawa, mas sweet si Lolo. Sweet talaga siya. Pero si Lola, sweet naman siya. Kaso nga lang, mas malambing si Lolo at mas maramdaman mo mahal niya talaga si Lola. Mas concerned siya sa relationship nila ni Lola kaysa kay Lola. Pero sa kanilang dalawa, ang mas approachable talaga is si Lola. Si Lola, mahilig siyang magbiro, marunong siyang makisama, matanda man o bata, marunong siyang makihalubilo o di kaya yung ang hilig niyang magpatawa, kahit yung nakakayang gawin, ginagawa niya para lang matuwa ka. Ayun, naset na lahat, kakantahan naman natin siya. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Ayan, happy birthday, Lolo. O ayan, tingnan nyo, umiiyak na, diba? Umiiyak na siya. Ano ba yan? Pati ako naiiyak. So, Along, sindihan mo na yan at aalis na tayo. So, bago ang lahat, syempre, hihiwaan natin siya ng cake niya. So, happy 75th birthday, Lolo. Ayan. Ayan, nandyan na yung favorite na Coke mo, yung favorite chips mo, may cake ka, may flowers na rin. Sana matuwa ka. So, natapos na nga kaming nagmerienda rin, so kailangan na rin namin umalis kasi sobrang init na at si Lola alam kong pagod na rin siya. Siyempre, hindi namin iniwan lahat yung cakes. Inuwi namin yung iba kasi syempre ang mahal-mahal nun. Patikman din natin yung mga hindi nakatikim sa bahay. Guys, hanggang dito na lang ang ating video. Maraming salamat. Uuwi na po kami. Tapos na ang birthday celebration.